Hello? Hello po. Yes, ma'am. Naririnig ba ako? Opo. Yon. Good afternoon. Good afternoon din po. Okay. Taga saan po kayo, ma'am? Yes po. Sa Mindanao, pero nasa Kuwait ako ngayon. OFW po. OFW. Ano po yung trabaho natin dyan? Sa bahay. Sa bahay. Which is, tumutulong. Opo. Okay. Opo. Sige. Gano'n na kayo katagal dyan? 2 years na. Pauwi na sa Maine. So, Muslim po ako. Muslim. So, 2 years kang nandyan na hindi pa nakauwi. Opo. Okay, sige. Ilang taon na po kayo, ma'am? Mag-30. Magte-29. 29. Do you have kids? Meron po isa. Isa. Kasal ka na, hindi pa? Kasal pero nahiwalay. Nahiwalay. So, ngayon yung problem mo is bagong boyfriend ba to? Opo, hindi ko po na-meet. Hindi mo, Dito ko lang po nakilala. Yes po. hindi mo pa na-met. Sige, same question po. Ilang taon na yung guy? 27. Mas bata sa'yo ng 2 years. Opo. Okay, sige. May anak na rin? Wala, binata po. Binata. Hindi rin naikasal pa. Hindi. Sige, ano po yung trabaho ng guy? Driver po. Driver. Dito sa Pilipinas? Yes po. Sige, saan mo siya nakilala? Sa po, Facebook. Facebook lang. So, niligawan ka hanggang naging kayo. Opo. Okay. So, ngayon ma'am, ganito ha, direct to the point po tayo kung saan nagkaroon ng problema, tsaka kung ano talaga yung pinakapakay ninyo. Sige, so ano po yung nangyari? Bali, sobra 1 year na po kami. Then, yun nga po, puro away po. So, sabi niya, nagpaghiwalay daw kasi ayaw na daw niya, sawan-sawan na daw siya sa Ano po yung mga pinag-aawayan ninyo? Mga misunderstanding lang ganyan. So, yung sa Facebook niya, hawak ko po, panay mga heart sa mga babae, nag-aad ng mga sexy na babae, kung ano-ano lang po. Pero paano niyo po nakikita na may ina-add siya? Nag-accept yung mga babae kasi hawak ko yung account niya. Hawak mo yung account niya, okay. Yes po. So, ngayon? Yun nga, nagipag-break na daw siya, sobra na daw yung ugali ko, sakal na daw siya. Yun ang problema kasi, may involved na money. Humingi siya sa akin ng tulong na nabigyan ko siya ng 20K. Okay. Ang doon kasi, alam yun ng pamilya niya kasi sa pag-uwi ko, napag-usapan ng pamilya namin na sa pag-uwi ko, mamanhikan daw sila para ikasal kami. Okay. Nung nakipaghiwalay siya, babayaran daw niya. So, 1 week na, wala na kaming communication. Then yun, sabi niya, bumalik siya, babayaran daw niya. Pero pag once daw nabayaran, kunin ko daw yung pera. Humingi siya ng sorry. Pag nagmamakaawa siya, pag daw kinuha ko yung pera po, hindi na daw matutuloy yung kasal namin. Okay. Sabi niya. Okay. Kasi bakit ko daw kukunin yung pera kung mahal ko siya? Dapat daw hindi ko na yung kunin. Sige, ilang beses ka po ma'am nagpahiram sa kanya? 2 beses po. 2 beses. So, yung dalawa na ito is hindi pa nabayaran sa'yo? Hindi. Okay. Once daw na kinuha ko, ibig sabihin nun, ayaw na daw niya, ibig sabihin daw nun, hindi na daw namin itutuloy yung pagpapakasal. Pero kung titignan, bakit po daw? Pero kung titignan is, hiram po yun, di ba? Hiniram niya sa'yo. Opo, yun ang usapan namin. Hindi mo kusa binigay. Hindi yung kusa na nag-volunteer ka na, sige, ganito, bigyan kita ng pera. Hindi, di ba? Which is, hiniram niya. Hindi, sabi niya utang. Sabi ko, utang. Walang kinalaman to sa sabi ko, walang kinalaman to sa relasyon natin, ha. Sabi niya, oo. Pero ngayon, na yun ang sinasabi niya. Okay. Bakit mo sabi niya kukunin? Kung mahal mo ko, sabi niya, di mo na yan kukunin. Sabi niya. Kasi papakasalan naman daw kita, sabi niya. So, dahil lang sa utang, kung hindi babayaran, papakasalan ka. Kung babayaran niya, hindi ka na papakasalan. Opo, yun ang sabi niya. Okay, kakaiba, no? Pero yung lalaki na ito, ma'am, is Christian.
Muslim din po. Muslim din. Kaya ayaw ko maano ng pamilya namin kasi alam mo naman sa mga Muslim na napaka-sensitive, baka Yes, I kailangan understand. ng maano. Aha. So, ngayon, kamusta kayong dalawa? Ayun, nagchat-chat pa din siya. Sabi niya, ayusin na natin to, magbati na tayo. Pati yung mga pamilya niya, sabi niya, ayusin niyo to, sabi niya, kasi ano na yung, ano niyo, kilala na kayo ng ating mga pamilya. Kung ba ganito, na, tapos mapupunta lang sa wala. Okay. Pwede ka ba mama itanong kung saan niya ginamit yung perang hiniram sa'yo? Ayun nga po, ginamit niya sa ano, pang franchise. Franchise? Yung una, di ba, 2 beses siya nang humiram. Magkano yung una? Oo. Franchise 10K. Din yung ano, may, kasi utang niya yung motor, may hindi siya nabayaran ng 10K. Naniningil ng ano yung nautangan niya ng motor yun. Tinulungan ko ulit. Pinangbayad niya sa motor yung pangalawa. So, pero mga kagustuhan niya yon na hindi niya nakakaya. Oo. Okay. Kailangan daw niya ng tulong ko. Babayaran naman daw niya ako. Okay, which is sumandal siya sa'yo. So ngayon ma'am, ano yung plano mo? Parang ganun lang. Yan nga, naguguluhan ako kung kukunin ko ba yung pera na hindi kami matutuloy. Babayarin ko na lang siya. Doon pa lang kasi ma'am, ito ha. Doon pa lang kasi sa sinabi niya, actually nakasalalay yung pagmamahal niya kuno sa pera mo. Na kung kukunin mo is hindi na matutuloy yung kasal ninyo. Pero kung ibibigay mo na lang yung pera sa kanya as a donation, and then saka kanya mamahalin, matutuloy yung kasal. Parang ganun nga, oo. So, kung ako yung tatanungin mo, kung titignan natin, actually, hindi maganda na mamahalin ka lang ng tao dahil sa pera or doon niya makikita kung tutulungan mo rin ba talaga siya, na parang yung tipong mamahalin mo lang pala ako kung hindi ko kukunin yung pera. Diba? So, parang nagpapahiwatig na yung pagmamahal niya is hindi buo or parang hindi totoo. Nakabase lang sa pera. So ngayon, kung hahayaan mo na lang yung pera, is yun, posible na papakasalan ka niya. Pero I don't think so, ma'am, ha, na magiging okay siya na lalaki para sa'yo. Kasi ngayon pa nga lang is may problema na pinapakita sa'yo. And then, parang ang dating kasi dito is napakaano niya eh. Parang pera lang talaga yung habol niya sa'yo. Ang ganda na nga po. Yes Kaya po. ano ako, naguguluhan ko. That's why nasabi ko rin kanina na gumawa siya ng mga kagustuhan niya na hindi niya naman pala nakakaya. So ngayon, ang mangyayari dito, kahit sabihin pa natin na matutuloy yung kasal ninyo, is parang pinapakita niya na sa ngayon na sinyalis na kung magiging kayo na ay talagang mahuhututan ka ng taong ito. Ng lahat ng mga kagustuhan niya, ng bisyo niya, na kung ano man dyan is dito pa lang pinapahiwatig na niya na kung maging mag-asawa na tayo, ay dapat wala nang bawian. So ngayon, kailangan magtulungan tayo. So tutulungan mo rin ako dapat sa mga kailangan ko, sa mga gastusin ko. So parang ganun yung pinapakita niya. Instead na siya dapat ang tutulong sa'yo bilang lalaki. Kaya nga po eh. Yes, kasi ma'am, yung lalaki, actually kami mga lalaki. Binibili ko lang yung pagmamahal niya. Yes, correct. Kami mga lalaki kasi pinanganak kami na malalakas. Na kami dapat yung magtatrabaho, na kaya namin mabilad kahit mabilad sa araw. Diba? So, kahit mapawisan kami, dahil dyan kami nakaprogram. So ngayon, kung sasandal yung lalaki sa isang babae, na yung babae pa yung mas kahit sabihin man natin na hindi naman sa mas may kaya, no? Pero, pangit kasi tignan na sa lahat ng mga kagustuhan niya is babae pa yung gumagastos. So, kung magkakatuluyan man kayo is kawawa ka dito. For sure na marami pang pera na maipapalabas mo sa lalaking ito. Kaya nga po. Yes. Mas na lang. Another tip, ma'am, no? Kasi matagal ko na rin itong sinasabi sa mga payo videos natin.
na hanggat maaari is huwag kayong tumanggap ng lalaki o sagutin ninyo yung isang lalaki na hindi nyo pa na-met personally. Kasi mahirap eh. Kahit sabihin man natin na Ang dami ko nang natutunan sa mga video niyo. So, Dati po, panay habol ako sa kanya. Ako lang yung umayos sa relasyon namin pag nag-aaway kami. Mula nung napapanood ko yung mga video niyo, dami ko na pong natutunan. Hindi na po ako nagparamdam sa 1 week. Ayun, nagparamdam siya, nagmamakaawa. Pero sinisin ko na lang yung chat niya. Okay, very good. So, kasi kung titignan, ma'am, is hindi pa natin buong buo na ganun kakilala yung lalaking ito eh. Kasi hindi mo pa siya nakasama sa nang matagal na magkasama talaga kayo personally. Kasi sabihin man natin na magkakilala na yung both families ninyo, pero I don't know kung paano niya rin kinausap yung family niya. Pero iba pa rin kasi kung nagkita na kayo personal. So napakahirap kung ano ba talaga yung motibo ng lalaking ito, ano yung pakay niya. And then kahit sabihin natin na boto yung family niya sa'yo, kasi malay natin baka pati sila nakikinabang or makikinabang pa lang. Oo. Yes. Baka nga din yun, naisip ko parang pera lang din, parang naano ko sa kanila. Yes, so yes, may mga tao kasing gano'n na, uy, okay yan, jackpot ka dyan, OFW yan. So ibig sabihin, makauwi yan dito sa Pilipinas is balikbayan yan, so maraming pera yan. So may mga gano'n eh. So, which is, nagpapahiwatig na rin sa ngayon, kagaya na rin sa sinabi niya, for me, it's a foul talaga, na papakasalan, matutuloy yung kasal ninyo kung hindi mo na siya sisingilin. Kung sisingilin mo siya, hindi matutuloy yung kasal. So, if I were you, yes, if I were you, ma'am, ibasura mo yung lalaking yan. Marami pa yung mga lalaki dyan na, actually, ito, leksyon din to sa'yo, na hanggat maaari, next time kung may makilala ka man na lalaki, hintayin mo muna na magkita kayo or gagawa siya ng paraan, mag-e-effort siya sa'yo na para magkita kayo, and then huwag ka rin mag-invest sa lalaki na hindi mo pa na-met or hindi mo pa asawa. Huwag ka talaga magpalabas. Hayaan mo kung iiwan ka man ng lalaki dahil hindi ka nagpapalabas ng pera, mas mainam po yun kaysa gagamitin ka dito na parang binablackmail ka na, sige, mawawala ako sa'yo, hindi na kita mamahalin kung hindi mo ibibigay yung gusto ko. So, which is... Sisisi ko din yung sarili ko. So, which is, dyan natin makikita na hindi love yung habol niya sa'yo, kundi, alam mo na, pera. Oo. Grabe. Yes. So, ma'am, hanggat maaari sa ngayon, dandahan ka ng mag-move on, kumuha ka ng buwelo para bitawan mo na yung lalaking ito. Tsaka, huwag ka na makinig sa kung ano man yung sasabihin niya kasi for sure mabubola at mabubola ka lang. Or mamanipulahin ka lang niya. Okay po, sir. Thank you po. Yes, you're welcome po, ma'am. Anything else? Salamat po sa time. Yes, no worries po, ma'am. So, yun lang po ba? Wala naman tayong ibang katanungan pa? Wala na po. Yun lang po, sir. Sige, pag-isipan niyo po ng maigi, ma'am, ha? Tsaka, yun, hanggat maaari, mag-focus na lang muna kayo sa sarili ninyo. At tsaka, ipunin mo yung pera mo. Huwag puro bigay and bigay. Lalo na sa tao na hindi mo naman kaano-ano pa. Opo, sir. Thank you po. Ha? So, yes, you're welcome po. Ingat po, ma'am. God bless.